Josue Kabanatang 6 mula talatang 1 hanggang talatang 5. Ipininid ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pakinggan mo ito. Ipalulupig ko sa inyo ang Jericho, 10 ng kanyang mga hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin ninyo ang kaba ng tipan, ang 7 saserdoting may dalang mga tambuli. Sa 7 araw, makapito kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga saserdote ang dala nilang tambuli o trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, sisigaw kayong lahat ng ubod lakas sa sandaling yaon. Babagsak ang muog at walang sagabal na makapapasok sa lungsod ang lahat. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa po ng kanyang pong mga salita sa araw na ito. Mga kapatid, mga kaibigan, ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong tinatawag na walls of Jericho. Mayroon po tayong muog na gusto nating mawasak, gusto nating pabagsakin. Pastor Leo, ano po ba ang ibig sabihin ng walls of Jericho sa buhay ko ngayon? Well, ang walls of Jericho sa buhay natin ngayon, ito po yung mga nilalagay ng diablo na mga hindrances para tayo mag-grow sa ating pananampalataya. Mga hadlang po ito para tayo ay patuloy pagpalain ng Panginoon at maranasan natin yung biyaya, yung masaganang pagpapala ng Diyos. Ito po yung mga hadlang na sa araw nito tutulungan po tayo ng Panginoon na mawasak po ito. Tutulungan po tayo ng Panginoon na sirain ang lahat ng hadlang na nilalagay po ng kaaway sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Sabi po dito sa 2 Korinto 10:4-5, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon, binibigyan tayo ng sandata na may kapangyarihan na galing po sa Kanya. Hallelujah. Ang sabi po rito, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at makapagpapaguho ng mga kuta. Sa English po ang tawag po dito ay stronghold. Sabihin po natin stronghold. Stronghold. Makapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. At ang sabi po dito sa verse 5, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng kaisipan upang tumalima kay Kristo. Well, ano po ba ang ibig sabihin ng stronghold? A stronghold is a way of thinking and feeling. Ito po ay mga kaisipan na inilagay po ng diablo sa atin. Ang tawag po dito sa Matthew 5:19, tinatawag ito ng ating Panginoon na mga masasamang pag-iisip. Ito po mga masasamang pag-iisip na ito ay inilalagay po ng diablo sa ating pong puso, sa ating kaisipan, at nagiging kuta ito, stronghold, parang makapal na pader na napakahirap banggain. Pero salamat sa Panginoon, God is with us, God is for us, God is in us. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Binibigyan niya tayo ng sandata, ito ang kanyang mga salita, na may kapangyarihan dumurog sa lahat ng pader
sa lahat ng muog, sa lahat ng stronghold, sa ating kaisipan na nilagay po ng kaaway na nagpapahirap sa atin. Hallelujah. Naalala ko po si Superman. Si Superman po ay isang superhero. Napakalakas. No? Kaya niyang buhatin yung tren, eroplano, hindi po tinatabla ng bala. No? Nasa kanya lahat ng superpowers. No? Pero meron pong kahinaan si Superman. Ano po yung kahinaan ni Superman? Kryptonite. Kryptonite na kapag ito po ay napadikit sa kanya, siya po ay nanghihina. Nawawala ng lakas. Hindi makalipad. Parang yelo na natutunaw. Parang ice cream na natutunaw sa ibabaw ng araw. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, bilang mga Kristiyano, meron po tayong kahinaan. Yes, malakas po tayo. We are blessed. We are favored by God. God is with us. God is for us. God is in us. Mga anak po tayo ng Panginoon. Pero bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong kryptonite. May kahinaan din po tayo. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ang kryptonite mo? Naalala ko tuloy, meron pong 3 pastor habang sila po ay nangingisda. Nagfi-fishing sila, nagkukwentuhan, nagbibiruan. Bigla po yung isa ang sabi po, mga kapwa ko manggagawa, tayo naman ay pare-parehong pastor. Di ba sabi ng Biblia, confess your sin to one another and the Lord will forgive us, the Lord will heal us. Bakit di natin i-confess yung mga kasalanan natin, yung kahinaan natin, para mapagpe-pray natin? Ako na mauuna. Sabi ho nung pastor, alam nyo, ano ang kahinaan ko? Mahina ako sa sugal. Oo. Na pag ako nadidistino sa malalayong lugar, hindi alam ng mga tao, naghahanap ako ng kasino. Hindi ko mapigilan yung sarili ko magsugal. Alam ko kasalanan at nahihiya ako sa Panginoon na ito'y nagagawa ko. Pakisama ako sa prayer. Sabi naman ng pangalawang pastor, alam nyo Brad, ang kahinaan ko, alam nyo, sasabihin ko sa inyo kung ano mahina ako sa alak, alcohol. Dati nawala na sa akin yung alak. Nag-give up ko na yan nasurrender ko na yan, pero ewan ko ba, pag ako nai-stress, pag ang daming mga problema, napapasyat ako. Oo, napapainom ako. Nahihiya ako sa Panginoon, nahihiya ako sa inyo. Tapos sabi nung dalawa, ikaw naman Brad, kapatid, magsabi ka naman ng kahinaan mo. Sabi nung pangatlong pastor, alam nyo kung ano kahinaan ko? Chismis. Oo, kaya nga parang sa totoo lang aaminin ko sa inyo, nangangati yung dila ko sa mga narinig ko. Gusto ko magkwento. Hallelujah. Ang hirap talaga no mga kapatid pang may kahinaan. May kryptonite, merong stronghold, may walls of Jericho, at aaminin ko po sa inyo, ako po may kahinaan din po ako. Bawat isa po sa atin may kahinaan. Kaya kailangan po natin ng Panginoon, kailangan natin ng suporta ng bawat isa, kailangan po natin ipanalangin ang bawat isa, itaas sa Panginoon ang bawat isa. At naniniwala po ako na tayo po'y magtatagumpay dahil pangako po ito ng Diyos sa atin. He will give us victory for He is on our side. He is with us. He is for us. He is in us. We are in a winning side. Nasa atin ang Panginoon. At kung kayo po'y naniniwala dyan, purihin po natin ang Panginoon sa araw po na ito. Kaya sa araw na ito, ang tanong po sa atin, sa ating pong pag-aaral, ano ang kahinaan mo kapatid? What is your kryptonite?
Ano ang stronghold mo na gusto mong ipadurog sa Panginoon? Ipawasak sa Panginoon. Marami po ito. Share lang po ako ng ilan. May mga tao po ang kanilang walls of Jericho, yung kanilang kahinaan po ay laziness, katamaran. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga, masipag, kulang sa sipag. Maaring ito po ang kanyang kahinaan. May mga tao po, ito po ang kahinaan po nila. Tamad po sila magtrabaho, kaya laging absent, laging nalilate. Tinatamad po sila sa pag-aaral. No? Kaya laging nagka-cramming sa mga kailangan isubmit. Kaya nahihirapan mag-aral kasi laging tinatamad. Yung iba po ay tinatamad pagdating sa gawain ng Panginoon. No? Natatamad po sila. Mabigat yung katawan nilang dumalo. Pero kung titignan mo, napakasipag nila dumalo ng mga party, pupunta sa mga temporal na bagay. Nandoon sila sa mga gawaing makalaman. So kung ito pong katamaran ay stronghold natin, pagpe-pray po natin yan. Hilingin natin yan sa Panginoon na ito ay durugin ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Another stronghold po ay anger. Sino po dyan yung may anger problem? Mahirap po yan kasi anger problem can destroy a relationship. Pwede masira yung pagkakaibigan, relasyon ninyo bilang magkumpare dahil sa anger. Nagkakaroon po ng pagkawasak ng pagsasama. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang banal na spirito na sumasa atin, nagbibigay po sa atin ng self-control, pinupuno po tayo ng pag-ibig po ng Diyos. Pwede po yan durugin ng Panginoon. Pagpe-pray po natin yan. Amen. Another stronghold, another walls of Jericho. Ano pa po ba ito? Pwede pong love of money. Sabi nga po, the love of money is the root cause of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa salapi, yan po yung ugat ng lahat ng kasamaan. Mahirap po yung love of money. Well, para gusto ko pong sabihin sa inyo, ang problema po sa love of money, hindi lang po ito pang mayaman. Hindi lang po ito sakit ng mayaman, kundi nakakita rin po ako kahit mahirap po ang tindi ng love of money. Hindi makapag-tithes, hindi makapagkaloob sa gawain ng Panginoon. Bakit? Matindi yung kanyang pagiging sakim, pagiging stingy. Matindi yung love of money. Alam nyo, mga kapatid, maraming nakikinig sa atin ngayon, no? Mga Christians from different local churches. Gusto ko po sabihin sa inyo, kapag nawala po ang love of money sa mga kapatiran, sa isang congregation, sa isang local church, nako, sigurado po pagpapalain po ng Diyos. Una po yung mga kapatiran na tapat na nagkakaloob, tapat na nagtatites, kayo rin mismo ang mapagpapala, sabi po ng salita ng Diyos. At pangalawa po, yung gawain po ng Panginoon, yung church mismo. Kaya nakakakita po ako ng mga churches na may malaking church building, mayroong malaking parking, maayos ang mga musical instruments, air condition, may lugar para sa mga bata, may basketball court, may baptistry. At makikita mo talagang bless yung church kasi yung mga tao generous, giver, walang love of money, walang karamutan. Kikita mo yung mga tao nagdo-donate ng lupa para sa gawain ng Diyos, nagdo-donate ng mga sasakyan. Kaya pag may mga susunduin ng mga tao, mga unbelievers, walang problema kasi yung church may mga service van na sumusundo sa mga tao. Kaya yung gawain ng Diyos napakaganda, talagang napakalago. Kung ang lahat ng local churches
mawawala po yung love of money sa mga members, ay maniwala po kayo. Pagpapalain ng Diyos lalo ang inyong buhay at maging ang iglesia ng Panginoon. Hallelujah. Kung agree po kayo dito sa akin, paki-comment down below lang po yan. Sabihin nyo po na totoo po yung pastor. Talagang pagpapalain ng Diyos. Kapag tayo po ay nagkakaloob sa gawain ng Diyos, tayo rin ang mapagpapala. At lalong pagpapalain ang gawain po ng Diyos. Ano pa po ang stronghold na meron po ang isang Kristiyano? Kaunti lang po ito pero marami po ito. Isa po dito yung unforgiving heart. Unforgiving heart. Because of bitterness, nasaktan ng puso, naghahari ang galit, naghahari ang puot, at ito po ay nagiging stronghold. No? Nagiging hindrances po ito, hadlang, para maranasan natin ng lubusan ang presensya ng Panginoon at ang kanyang biyaya at pagpapala. Alam niyo po, naging sakit ko po ito nung araw. Gusto ko pong i-share sa inyo. I came from a broken family. 5 taong gulang pa lang po ako, nawasak na po yung pamilya namin. Alam mo, yung ganong age, naghahanap ka ng stable na pamilya. Sa ganong kamurang edad, naghahanap ka ng nanay at tatay, presensya ng magulang. Pero hindi ko po naranasan yun. Kaya inilagay po ng dyablo sa akin dahil nasaktan ako, na-hurt po ako, nagkaroon po ako ng matinding bitterness. Galit po ako sa nanay ko, galit po ako sa tatay ko, at galit ako sa sarili ko, kahit sa Diyos galit ako kasi sabi ko, bakit nangyari sa amin to? Kasi po nung nawasak ang pamilya namin, mabibigat po yung pinagdaanan po namin, matitinding hirap. Sa murang edad po, naranasan namin yung iba't ibang klaseng hirap ng buhay. Pero salamat na lang sa Diyos, yung tatay ko po, naging Kristiyano, naging Christian po siya sa gitnang silangan. At pag uwi niya po dito from Saudi Arabia, isinare niya po sa akin yung pag-ibig ng Diyos, na mahal tayo ng Diyos. Sabi ng tatay ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng daddy ko sa akin, anak, mahal ka ng Diyos, patatawarin ka ng Panginoon sa lahat na nagawa mong kasalanan. That time po, alam ko sa sarili ko, marami rin akong nagawang kasalanan sa Panginoon kasi bata pa lang po ako, grade school pa lang ako, hanggang high school, natutunan ko na po ang iba't ibang klaseng bisyo. Halos lahat ng kasalanan nasubukan ko na, halos lahat ng kasalanan nagawa ko na. Ultimo yung mga fraternity na ganyan, pinasok ko na nung araw yan. At ang sabi ng tatay ko, anak, patatawarin ka ng Diyos. Gaano mang kaitim, gaano mang kapula yung kasalanan mo, papuputiin niya ng Panginoon. Huhugasan ka ng banal na dugo ni Kristo at bababa sa iyo ang banal na spirito at matututunan mong magpatawad. God is going to deliver you from bitterness. God is going to teach you to forgive and to forget. Dahil gusto kang pagalingin ng Panginoon. Alam nyo, nung tinanggap ko ang Panginoon, natuto po akong magpatawad. Hallelujah. By the grace of the Lord. Inalis po ng Panginoon yung kabigatan, yung bitterness, yung stronghold of bitterness na nilagay ng dyablo. Totoo po na dinurog po ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Another stronghold na nilalagay po ng kaaway is lust. Ito po yung tinatawag na kalaswaan. Marami pong tao ang nagsasuffer po dito. Yung pong matindi po ang gawa ng laman sa kanila pong buhay.
Nung araw po, akala ko po ang may problema lang po dito mga kalalakihan. Pero habang nagmamature ako, habang na-expose ako sa maraming tao, nakita ko po problema din po ito ng iba pong mga kababaihan. Last, no, yung pagnanasa ng laman. Kaya marami pong nasisira pong marriage. Marami pong nasisirang pamilya dahil po dito. Marami pong nasisirang buhay dahil po dito. At marami pong mapapahamak sa apoy ng impyerno dahil po sa gawa ng laman. Mga pagnanasa ng laman. Ano po? Yung pong nagkakagusto ka sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, ito po ay pagnanasa na hindi po sa Panginoon. Matinding kasalanan po yan sa Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon, yung kakilala ko po na dati pong bakla. Dati po siyang matinding bakla. Ngayon po ay lalaking lalaki na po at nagpapastor, mahusay na pastor. Kaibigan ko po ito. Papasalamat siya sa Panginoon sapagkat sabi niya, hindi ako kayang baguhin ng religion, hindi ako kayang baguhin ng magulang ko, kahit sarili ko. Hindi ko kayang baguhin. Ang nakapagbago lang sa akin ay ang pagmamahal ng Diyos, ang mga salita ng Diyos. Nung niyakap ako ng Panginoon, nilinis ako at binago ng ating Diyos. Kaya po kung may mga nakikinig po sa atin ngayon na mga nasa ganitong matinding kalagayan, itong tinatawag na stronghold of lust, kayo man po ay nasa loob ng church, kayo man po ay nasa labas ng church, kilala nyo po ang inyong sarili at gusto po namin ipaabot sa inyo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kung kayo man po ang modern Rahab, na kaya ho kayong abutin ng Panginoon at yakapin at kanyang patawarin, babaguhin niya po kayo kung isusuko niyo po sa Panginoon ang inyo pong buhay. So marami po itong stronghold. Kung meron po kayong stronghold na hindi ko nabanggit o maaring nabanggit ko, pwede nyo pong i-share po dyan sa comment section. Ito po yung stronghold ko at dito po ako tinulungan ng Panginoon. Ganito po kumilos ang Diyos. Ganito niya winasak yung walls of Jericho sa aking buhay. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon mga kapatid sa araw na ito. As we end, bago po tayo mag-pray, ang tanong po sa araw na ito, how to face the walls of Jericho in our lives? How to break the walls of Jericho, the stronghold in our lives? Paano natin mapapalakas yung ating mga kahinaan? Paano natin ma-overcome itong kryptonite na nagpapahina sa ating pananampalataya? Well, pinag-aralan ko po itong Walls of Jericho, napakaraming lessons. Halos hindi ko na po maisulat sa sobrang dami. But praise be to God, para madali po nating tandaan, nagbigay po ang banal na spirito ng acronym sa akin para madali lang natin maalala. Ang acronym po na gusto ko pong tandaan nyo ngayon o isulat po natin yung salitang Jericho. Jericho. How to break your Jericho in your life. Jericho po. Ano po ibig sabihin ng Jericho? Letter J stands for Jesus. Sulat po niyo, Jesus. Look unto Jesus. Hebrews 12:2 tells us, look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Kung gusto mong ma-overcome yung Jericho sa buhay mo, yung stronghold, i-focus mo yung paningin mo sa ating Panginoong Hesus. Focus your eyes to Jesus. Huwag sa mga problema,
wag sa kryptonite, wag sa anumang ginagawa ng kaaway. Sa Panginoon ka magtuon. Makita mo na mas malaki, mas makapangyarihan ang Panginoong Hesus higit sa anumang bagay sa buhay mo, higit sa mga walls of Jericho, sa stronghold na meron ka sa oras na ito. Hallelujah. Napakaganda po na nangyari po dito sa Joshua chapter 5 verse 13 to 15. Habang tinitignan po ni Joshua yung walls of Jericho na napakalaki. At ito po ay hindi lang po malaki, hindi lang po makapal, hindi lang mataas, kundi ito po ay double walling. Habang tinitignan po ni Joshua yung laki ng problema niya, biglang nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Hesus. Nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. At nung nagpakita sa kanya, mga kapatid, hallelujah, ang sabi po ni Joshua, sino po kayo? Kayo po ba ay kakampi sa kalaban o kakampi po namin? Sabi po ng kausap niya, nandito ako hindi para sa kalaban. Nandito ako para sa hukbo ng Diyos. Nandito ako para pangunahan ang hukbo ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, hindi na po nakikita ni Joshua yung Jericho. Ang nakikita niya dito, yung Panginoon na nasa harap niya. Mga kapatid, mga kaibigan, ano man pong laki ng Jericho na kinakaharap mo ngayon, gusto ko sabihin sa iyo, sabi sa Hebrews 12:2, ituon mo ang paningin mo kay Jesus Christ. Mas malaki siya. Mas makapangyarihan siya. Kayang-kaya niyang durugin ang lahat ng stronghold na nilagay ng dyablo sa isip mo. Hallelujah. So Jericho po ito. Letter E. Ano po ang letter E? Be energetic. Pag sinabing energetic, hindi ka matamblay dapat. Kung gusto mong i-overcome yung Jericho sa buhay mo, kapatid, kaibigan, ang sabi po dito ng Joshua chapter 1 verse 6 and 7, sulat nyo po yan, tapos mamaya review po kayo para makita nyo ang sabi ng Panginoong dyan. Be strong and courageous. Huwag kang tatamlay-tamlay. Be energetic, Joshua. Kung gusto mo talagang i-overcome ang lahat ng challenge, ang lahat ng laban na nasa harapan mo. Ang sabi po doon ng ating Panginoon, huwag kang matakot, for I am with you. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Be strong and courageous. Ano po ibig sabihin ng maging strong tayo sa Panginoon? Simple lang po, ang sabi po doon, yung keyword doon, do not go to the left, do not go to the right. Ibig sabihin yan, straight ka lang. Diretso ka lang sa Panginoon. Ang isang taong strong, hindi mo makikita yan sa laki ng katawan. Ang isang taong strong ang kanyang faith, hindi mo makikita yan sa taas ng kanyang position sa church. Hindi mo makikita yan sa kanyang katayuang pinansyal. Ang isang taong strong, hindi mo makikita yan sa kanyang kasikatan. Ang isang taong may matatag na pananampalataya, anuman po ang mangyari, straight lang yan. Hindi yan kumakaliwa, hindi po yan kumakanan, hindi po yan umaatras, hindi po yan humihinto, tumitigil. Yan po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Anumang pagsubok, anumang unos, anumang bagyo, anumang gawin ng kaaway sa kanyang buhay na atake, nagpapatuloy siya. Pwede po ba nating sabihin, magpapatuloy ako sa Panginoon? Magpapatuloy ako sa Panginoon, anuman ang mangyari. Hallelujah. So ano pa po? Dito po sa acronym ng Jericho, letter R. Sabi ng Joshua 1:8, do not let this book depart from your mouth. Meditate on it day and night,
so that you may be careful in all written in it. Then you will be prosperous and successful. Read and meditate His words. If you want to overcome your strongholds, the strongholds na inilagay ng kaaway sa isip mo, yan man ay laziness, yan man ay lust, yan man ay anger, yan man po ay love of money, unforgiving heart, o ano man yan. You need to read and meditate His words. Tanda mo kapatid, kaibigan, you are what you eat. Kung anong kinakain mo, kung ano ipinapasok mo sa katawan mo, magiging ganun ka. Ganun din po sa pag-iisip. Kung ano ang pinapasok mo sa isip mo, magiging ganun ka rin. Kung ang ipinapasok natin sa isip natin puro karumihan, magiging madumi po ang isip na ito. Kung ang ipinapasok natin sa isip natin ay puro basura, magiging marumi po ang pag-iisip natin. Pupunuin ito ng stronghold ng diablo. But if we are going to read and meditate the Word of God, paano mo gagawin yan? Pakinggan mo ang mga salita ng Diyos, magbasa ka ng Biblia, makinig ka sa praise and worship, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mong kumain ng salita ng Diyos. Pag lagi kang kumakain ng salita ng Diyos, lalakas ka. Madudurog yung lahat ng stronghold na ilagay ng kaaway sa iyong buhay. Hallelujah. So, Jericho po ito. Then letter I, inconspicuous. Uulitin ko po, inconspicuous. Ano po ibig sabihin nito? Dapat po hindi halata. Hindi mo dapat ipa-obvious sa kaaway, sa diablo, yung stronghold mo, yung kryptonite mo. Kasi pag yan ay ipag-iingay mo, kapag yan ay kino-confess mo, tanda mo, there is power in confession. Makikita niyo po dito yung wisdom ng Panginoon dito po sa Joshua chapter 6 verse 10. Sinabihan sila ng Panginoon na for 6 days hanggang 7 araw walang magsasalita. Sa unang araw iikot sila sa walls of Jericho, hindi sila magsasalita kahit kaunti. Pangalawang araw ganun din, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim na araw bawal magsalita. They need to be quiet. At ang sabi po ng Panginoon, sa ika-7th day, 7 times kayo iikot. 7 beses kayo iikot sa walls of Jericho, pagkatapos doon lang kayo sisigaw. You are going to blow your trumpet of praise, then you are going to shout for joy. For the Lord has given us this city. Hallelujah. So, makikita nyo po yung napaka-practical, full of wisdom ng sinasabi ng Panginoon sa kanila at sa ating kapatid, kaibigan. Sa buong isang linggong ito, ang sabi ng Panginoon, stay quiet. Stay quiet. Huwag kang maingay, huwag kang makisawsaw sa ingay ng mundo. No ho? Nabalitaan mo yung Katniel o affected ka. Ngayon talagang bumabangka ka sa social media. Well, biro lang po, naintindihan ko po kayo. Ang point lang, mga kapatid, you need to stay quiet. Sip your mouth from toxic words, from negative confessions. Huwag mong sabihin na tinatamad kasi ako nakakatamad yung araw nito. Alam mo po, lalo kang tatamarin, lalo kang bibigyan ng diablo ng katamaran. Ganun yun.
No, wag mong sabihin na grabe ang araw na ito, nakakainit talaga ng ulo. No? Kapag sasabihin mo yung ganyan na mainit ang ulo mo, ang aga-aga pa lang ang init ng ulo mo, ay talagang paghaharian ka ng dyablo ng galit. Oo, magiging stronghold mo yan. Ano man yung kahinaan mo, wag mong sabihin yan. Wag mong i-magnify. No, wag mo laging ipag-iingay. You need to be quiet, sabi ng Panginoon. Kung masyado kang maingay sa social media, tapos kahinaan mo, social media, nauubos yung oras mo dyan, nawawalan ka na ng panahon sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, you need to be quiet, tahimik ka na, lumayo ka na muna sa ingay ng social media. At sa iyong pananahimik, magpahinga ka sa presensya po ng Diyos. Amen. Kung ako sa iyo, mag-fasting ka, mag-prayer ka, at magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Alam mo kapatid, kaibigan, lalakas ka. Oo. Bababa sa iyo ang banal na spirito at dudurugin po ng Panginoon lahat ng walls of Jericho, lahat ng stronghold, kuta na iniligay ng dyablo sa ating isip. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, acronym po ito ng Jericho. Dito na po tayo sa letter C. Letter C stands for commitment. Makikita nyo po dito sa Joshua chapter 6 verse 15, the people of God were committed to obey God for 7 days. Actually po, pag tinignan nyo po ito, puro 7 eh. 7 priests, 7 trumpets, 7 days. You are going to circle the city for 7 days. Puro 7. Pero makikita nyo po dito yung pagiging obedient ni Joshua at ng bayan po ng Diyos, kaya sila nagtagumpay. Alam mo kung bakit tayo minsan hindi nagtatagumpay? Kung bakit tayo nahihila ng ating kryptonite, nahihila ng ating kahinaan? Ayaw kasi natin sumunod sa Panginoon. Pero kung ikukumit lang natin ngayon sa harap ng Diyos na tayo susunod sa Kanya, ay pagpapalain tayo ng Diyos. Maniwala ka kapatid, kaibigan. Halimbawa, ang stronghold mo ay love of money, kaya ka lalong naghihirap dahil nakikita mo yung pagiging kuripot mo, pagiging sakim mo sa lapi. Nakikita mo dahil sa love of money mo rin, hindi ka nag-grow spiritually. Hindi ka napupuspos ng banal na spirito. Hindi na be-bless yung gawain ng Diyos. Pero kung susundin mo ang salita ng Diyos, sabi ng Malakay 3:10, ibigay mo ng buong buo yung iyong mga ikapu at mga handog sa gawain ng Diyos, ay makikita mo sa iyong pagsunod sa Panginoon, sa iyong pagbibigay kapatid, kaibigan, mawawala po yung love of money. Amen? At bubuhos po ang pagpapala sa buhay mo at sa gawain po ng Diyos na kinabibilangan mo. Hallelujah. Ano man po yung stronghold mo, ano man yung stronghold mo, sumunod ka lang sa Panginoon. Dati po ang stronghold ko po, unforgiving heart. Grabe po yung bitterness sa puso ko. Pero sinunod ko po ang Panginoon, na ang sabi ng Panginoon kung paano kita anak kinahabagan, kung paano ko pinatawad ang marami mong kasalanan. Magpatawad ka, anak. Alam niyo po, mahirap gawin ang magpatawad sa totoo lang. Pero by the grace of God, pinagaling po ng Panginoon yung puso ko. By the grace of God, pinarealize sa akin ni Lord yung kanyang mercy, yung kanyang pagmamahal sa akin. At ayun po, nakapagpatawad po ko. I am released from bitterness, from hatred na nilagay ng kaaway sa akin. Hallelujah. Ano man po yung stronghold, hindi ko man ito nabanggit,
meron pong Word of God na katapat po yan. Tinatamad ka, ang sabi po ng salita ng Diyos, 1 Corinthians 15:58, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, at ang inyong pagpapagal ay hindi mawawala ng kabuluhan. Simple lang po, kung tinatamad ka, magsipag ka sa gawain ng Panginoon. Magsipag ka sa pag-aaral, magsipag ka sa pagtatrabaho, at ang pagpapala ng Diyos ay para po sa masisipag. Totoo po yan. Hallelujah. Hindi lang tayo susunod kundi commitment to obey the Lord. Pag sinabing commitment to obey the Lord, abay kahit anong mangyari yan. Kahit mataas ang walls of Jericho, kahit makapal, double walling, ano man ang sitwasyon, susunod tayo sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, quiet, quiet lang tayo. Pag sinabi ng Panginoon, for 1 week, for 7 days, gusto ko manalangin ka lang. Gusto ko magpahinga ka sa presensya ng Diyos, gawin po natin. Pag sinabi ng Panginoon, sa ika-7 araw, sa araw ng linggo, sumigaw ka ng pagpupuri, blow your trumpet of praise to the Lord, ay gawin mo, kapatid. Kaya pag Sunday, wag po kayong mahihiyang pumalakpak, wag po kayong mahihiyang sumigaw ng papuri para sa ating Panginoong Diyos, sapagkat diyan po nadudurog lahat ng stronghold na nilagay ng dyablo sa ating isip. Diyan po bumubuhos ang pagpapala ng ating Panginoon. So matatapos na po tayo, nandito na po tayo sa letter H. Hear your worship. Alam nyo, ang worship minsan, hindi lang para sa Diyos ang worship. Ang pagsamba natin, hindi lang natin ipaparinig kung minsan sa Panginoong Diyos. Kung minsan yung ating pagsamba, kailangan mo rin iparinig sa sarili mo. Kasi pag naririnig mo yung pagsamba mo, lahat ng nilagay ng dyablo sa isip mo, sa puso mo, nawawasak. Ano pa po? Let your enemy hear your worship. Hayaan mo iparinig mo sa kaaway, sa kampo ng kadiliman, ang iyong pagpupuri, ang iyong pagsamba sa Diyos. Kaya po dito po sa Joshua 6:20, inutusan po sila ng Panginoon sa ika-7 araw, 7 beses kayo iikot. At pagkatapos nun, blow your trumpet of praise. By the way, ang ginamit na trompeta dito ay hindi po trompeta para sa pakikipagdigma. Hindi po trumpet for war. It was a trumpet of praise. May 2 trompeta po yung mga yan eh. Ito pong mga Israelita, ito pong bayan ng Diyos, may trompeta po sila para sa pakikipagdigma. No? At may trompeta po sila para sa pagpupuri. At ang ginamit po nila doon sa walls of Jericho ay trompeta ng pagpupuri. Sabi ng Panginoon, after ng 6 na araw, sa ika-7 araw, 7 times kayo iikot, at pagkatapos nun, blow your trumpet of praise at sumigaw kayo ng papuri sa Diyos, at ang walls of Jericho pababaksakin yan ng ating Diyos. Bubuhos ang kapangyarihan ng Diyos at wawasakin ang stronghold na yan. At ganun nga po ang nangyari. Alam niyo po, pag araw po ng linggo, magpuri po tayo sa Diyos. Hear your worship, kapatid. Hayaan mo marinig mo yung pagsamba mo sa Diyos. Hindi lang ang Diyos ang nakakarinig. Hayaan mo iparinig mo rin sa kaaway. Let your enemy hear your worship. Kaya pag sumasamba tayo sa Diyos, huwag po tayong mahiyang pumalakpak at sumigaw ng papuri sa Panginoon. Kung kayo po ay nandyan, nag-iisa po kayo, sige nga, sumigaw po kayo ng papuri sa Diyos. Sabihin nyo, Hallelujah! Sabihin nyo, Praise the Lord! Ako, kahit kayo po ay nag-iisa dyan sa bahay, dyan po sa balcony, dyan po sa tindahan, nandyan po kayo sa terrace, nandyan po kayo sa kwarto, nakikinig ngayon, nandyan kayo sa sasakyan, kung may kasama ka, sige po, 1, 2, 3, go! Hallelujah!
Praise the Lord! Ay, ang sarap. Pag nagpupuri tayo sa Diyos, gumagaan po yung ating pakiramdam. We are being comforted. We are being transformed. We are being delivered. The words of the enemy is broken. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for the victory. Praise God. And letter O stands for overthrow. Overthrow the stronghold of the enemy in your life. Dito po sa Joshua chapter 6 verse 26, sinabi po ni Joshua, nung winasak po yung walls of Jericho, sabi niya, susumpain ng Diyos ang sino man magtayo nito. Mamamatay ang kanyang anak kapag muli niya itong itinayo. Alam niyo po, nagkatotoo po yung prophecy na yun. After 500 years, sa 1 Kings 16:34, may lalaki, ang pangalan ay Hiel. Sinubukan niya pong itayo muli yung muog ng walls of Jericho, yung city of Jericho. Alam mo kung ano nangyari sa kanya? Nagkatotoo yung curse. Sinumpa ng Diyos yung panganay niyang anak na matay. Sinumpa ng Diyos yung kanyang bunsong anak na matay. Kaya wala na pong nangahas, itayo po ito. Ano po ang ibig sabihin nito sa buhay natin? Mga kapatid, mga kaibigan, kung may bagay po sa buhay natin na inalis ng Diyos, huwag mo nang ibalik. Kung may bagay sa buhay natin na winasak na ng Panginoon, huwag na po natin yung itayo. Sapagkat may curse po yan. Maaaring po maapektuhan yung ating mga anak, yung ating pamilya. Naalala ko po yung kwento po ng isang pastor. Meron daw po siyang seminary professor. Ang ganito po nangyari sa kanya. Sabi, nung nauso po sa Amerika yung mga cable channel na may minsan mga mahalay na palabas, sabi niya, hindi ako bibili niyan. Hindi ako magpapakabit niyang mga cable channel niyan kasi kahinaan ko last. Hindi ako kukuha niyan. Alam niyo po nangyari, pinagpala ng Diyos yung kanyang buhay. Ito pong seminary professor. Sumikat po siya, gumanda ang kanyang buhay financially. At sabi niya, bakit hindi ako kukuha niyan? Pwede naman ako kumuha niyan kasi ina-upgrade niya yung buhay niya. Ina-upgrade niya. After 20 years, ano pong nangyari po sa kanya? Dahil muli niyang itinayo yung muog ng kalaswaan sa kanyang buhay. After 20 years, nabalitaan na lang po na nagkahiwalay po silang mag-asawa, nasira po yung pamilya niya, nagkaroon po siya ng relasyon sa isang prostitute, nawala siya sa seminary, nawala siya sa ministry, at naghihirap na po siya ngayon. Nakakalungkot po, totoo po, nakakalungkot. Pero may lesson na tinuturo ang Panginoon sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Ano man yung dating buhay mo, ano man yung dating buhay ko, wag na po natin yan balikan dahil may curse po yan. Sa lahat po ng bumabalik sa lumang buhay, kapatid, kaibigan, hindi ka man tamaan ng curse, meron pong maapekto niyan. Maaring yung asawa mo, maaring mga anak mo, sila na lang ang isipin natin. Sila na lang po. Kaya ito po ang sinasabi po sa atin dito, overthrow the stronghold of the enemy. Ibig sabihin niyan, wag na ho natin itayo, wag na ho natin yan balikan. Sa pagtatapos ko po, gusto kong sabihin sa inyo, God is compassionate. The Lord is so compassionate, gracious, and merciful. Ano man po ang naging kasalanan po natin, mabigat man yung ang naging stronghold sa buhay natin ng kaaway, handa po tayong patawarin ng Diyos. Handa po tayong bigyan ng second chance ng Panginoon. Katulad po ng nangyari po kay Rahab. Si Rahab po, she was a prostitute doon po sa lugar po ng Jericho. Kilala po siyang prostitute. Pero yung dalawang spy ni Joshua, tinulungan po niya.
At ang sabi po ng dalawang spy, dahil tinulungan mo kami, ililigtas ng Panginoon ang buhay mo at ang iyong pamilya. Kaya kapag ito ay dinalaw muli namin para kubkubin, magsabit ka lang ng kulay pula na laso, na tela. Siya lang po ang naligtas. Sa buong siyudad ng Jericho, ang naligtas lang po ay si Rahab, sapagkat siya po ay sumunod sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, sabi po ng mga archaeologists, nung hinukay po nila itong walls of Jericho, merong part po doon na hindi po bumagsak, hindi po nasira. At naniniwala po sila, yun po yung bahay po ni Rahab. Grabe po yung blessing ni Lord. Kaya nung dumating po sila Joshua, ang bayan ng Diyos, doon sa lugar na yon, naligtas po si Rahab. At hindi lang po siya pinatawad at niligtas ng Panginoon. Si Rahab po ay nakapag-asawa ng isang Israelita. Ang pangalan ay si Salmon. Maring ito'y isa sa mga spies, dalawa kasi yon. Nagkaroon po siya ng love life. Hallelujah. At naging anak po nila si Boaz. Si Boaz po ang naging anak nila. Si Boaz naman po naging asawa si Ruth. Si Ruth naman po, si Boaz, naging anak po nila si Obed. Si Obed naman po, naging anak niya po si Jesse. Si Jesse naman po, isa sa anak po niya ay si David, si King David. At si Jesus Christ na ating Panginoon ay galing po sa lahi po ni King David. Grabe po yung grace, yung mercy, yung favor ng Panginoon dito po kay Rahab, na isang dating makasalanan. Sino mag-aakala na dadaanan siya ng lahi ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkakatawang tao niya. Grabe po yung grace, yung mercy, yung pagpapatawad ng Panginoon sa taong ito. Sino mag-aakala si Rahab na dating makasalanan, ito po, kinahabagan po ng Diyos at pinagmulan pa siya ng lahi ng ating Panginoong Hesus sa pagkakatawang tao. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagtanggap po natin ng salita ng Diyos sa araw po nito. Amen.